So mga sangkay, first time po ito na nangyari sa Pilipinas sa DPWH. Yo guys, what's up? This is me. I'm back for another vlog today. Kamusta po kayo mga kababayan? Eto nga po ang pag-uusapan natin ngayon talagang namang ikatutuwa ninyo. Siguro kahit DDS ngayon matutuwa mga sangkay kapag nalaman po ito. Pag-usapan po natin ito ngayon. Anyway, bago tayo mag-umpisa sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe sa ating YouTube channel, tayo po ay malapit nang makarating guys sa 2 million subscribers. Kaya naman kung ikaw ay hindi pa po nakakapag-subscribe, no? Makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood naman po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay. Ito ang balita mga sangkay. Tingnan natin. Kasi, this is the first time na nakita po natin na ginawa ito ng DPWH. Kasi, naalala nyo nakaraan, nagtanggal po yung ating secretary na si Dizon, ang napakasipag na miyembro ng gabinete ni PBBM. Pinagtatanggal po yung mga napakaraming mga opisyal, mga engineer, accountant, lahat na siguro, architect, na nasa DPWH, mga sangkay. Kasi nga po, involved sila sa korupsyon o isa sila sa target na malamang sa malamang involved sila sa mga naging sistema, kalakaran sa loob ng DPWH. Ngayon, eto na nangyari. Puro mga kabataan ngayon ang pinag-apply ni Vince Dizon ng Marcos administration. So itong mga sangkay, itong mga kabataang ito, alam po natin kung gaano po yan ka-aggressive when it comes to change our government, the system of our government, mga sangkay, our society. Kaya nga po, nakikita po natin, maraming mga kabataan, nagrarally, kasi ayaw nga nila sa korupsyon, mga sangkay. Ngayon, sila ang kinuha ng mga tauhan ng DPWH. Eto, tingnan po ninyo ang balita. Dahil sa isyu ng korupsyon sa flood control projects, aminado si Jmar na nagdalawang isip siyang mag-apply ng trabaho sa gobyerno. Pero nang malaman niyang nasa alma mater niya mismo ang Department of Public Works and Highways para magsagawa ng job fair, nakita niya ito bilang pagkakataong magamit ang kanyang natutunan para makatulong sa bansa. Nagtapos ng kursong accountancy si Jmar sa De La Salle University noong 2025. As a CPA nga rin, diba, na we lend our credibility to the papers that we check, that we inspect and we prepare. It's important kasi doon natin matitrace talaga kung may anomalya. Mahigit Sabi mas okay to, makapasok kasi doon natin matitrace kung may anomalya pa sa loob ng DPWH. Ito, mga sangkayo, mga kabataan po yan. Hindi po yan, medyo malabo po yan ma-impluensyahan ito mga senior nila. May panawagan nga po kay Secretary Vince Dizon. Sana po pati po yung, may mga nakikita pa kasi akong ibang andyan pa sa loob na hindi pa natatanggal, lalong-lalo na po yung mga engineer, district engineer sa mga probinsya, kailangan mawalis na yan Nang sa ganun, mga bago na ang ipasok para mawala po yung sistema ng sa loob, kalakaran nila kasi yung corruption na yan, yung sistema na yan, matagal na po yung umiiral Papalit-palit lang ng administrasyon, pero yung sistema, ganun pa rin. Palitan na lahat yan. Para itong mga kabataan, mga sangkay, ito, magtitrabaho po talaga yan na matino kasi itong mga ito, may pangarap po yan para sa ating bansa. Trace talaga kung may anomalya. mahigit 400 ang dumalo sa DLSU, mas marami kaysa sa naunang campus tour at job fair ng DPWH sa Mapua University. Nasa 2,000 ang bakanteng posisyon. Dami, no? 2,000 mahigit yung vacant na posisyon. O, kita nyo, mga sangkay. Ang alam ko, kailangan nila dito, accountant, architect, engineer. Yan po yung isa sa mga kailangan nila. Sa DPWH. Ikinatuwa ni Secretary Vince Dizon na hindi lang mga engineering seniors o graduates ang
magpasa ng application, kundi pati mga accountant tulad ni Jmar. Oh, 'di ba? Talaga namin ng mga accountant na matitino. Kasi, alam mo naman, yung mga kalokohan, hindi pwedeng walang mga finance nakasabwat. Correct. Kaya nga, 'di ba, may mga nakasuhan din pong accountant. Mga nakakulong na po yung iba kasi nga po sabuatan nga po yan sa loob. So, kailangan po dyan ng accountant din. Di rin nagpahuli ang civil engineering students na nais makilahok sa pagpaplano at pagpapatupad ng mas maayos na infrastruktura, mapa flood control, tulay o kalsada. I've been to different countries. I've seen how very developed their infrastructure is. Oh, graduating civil engineering pala ito, mga sangkay. And just to see how the Philippines is with the abundance of resources not being used, it's just really disappointing. 'Di ba? Nakita niya sa ibang bansa. Kasi halimbawa na lang sa China, magtatrabaho po doon ng kalsada, mabilis lang po 'yan. Hindi po 'yan naabuti ng isang araw kung kalsada lang nasira-sira. Kasi bibihira lang din po 'yung sira doon eh. Pero sa madaling sabi, mga sangkay, yung sistema ng paggawa ng mga infrastruktura doon, kaya mabilis kasi nga po sumusunod sila sa sistema. Kumbaga maliban po sa syempre kapag malalagong bansa, may mga high-tech po yan na mga gamit. Pero maliban po doon, mga sangkay, meron po silang sinusunod na sistema. At nasusunod po talaga yun. Dito sa atin, mga sangkay, imbornal lang. Anak ng toko, inaabot ng ilang buwan. O, tingnan nyo yung mga kalsada ninyo. Diba? Yung mga kalsada ninyo, may mga ginagawa doon. Tapos, ang problema pa doon, nakakaantala pa, nakaka-traffic pa. Kasi, gagawin, ngayon, uumpisahan, tatapusin, after 5 months. Minsan nga, taon pa eh. 2 taon pa eh. Ganyan ka bogus dito sa ating bansa, mga sangkay. So ito mga kabataan to, malaki ang maitutulong nito mga sangkay sa ating bansa. Pero bukod sa galing at talino, idiniin ni Dizon at Undersecretary Lara Esquibil ang kahalagahan ng prinsipyo. Ayun. Payo ng kalihim na alumnus ng Lasal, huwag dapat tularan ang mga nasibak na DPWH engineer Huwag tutularan. tulad ni Bryce Hernandez na sangkot sa mga umano'y maanumalyang flood control projects sa Bulacan. Buti na lang, walang lasal dun sa mga yon. Lasal ba si Bryce? Oh my God. Pagka kayo naging Bryce Hernandez, kulong din kayo, ha? You receive Oh, magandang warning yon. Pero tingin ko naman hindi na po yung gagawa ng ganun mga sangkay. Kasi ngayon din, sinisira po talaga ni PBBM yung sistema sa loob. Kaya nga po may Kadena Act eh. Kasi kapag ka na-aprobahan na po yun, na isabatas na po yun, lahat ng pera, lalong-lalo na po sa DPWH, makakadena na. Ibig sabihin, lahat ng pera, since meron pong blockchain technology mga sangkay, hindi na po mananakawan yan masyado na parang hindi transparent. Doon kita na kasi lahat. Sabi pa nga, pwede ka magnakaw pero wag kang umasang di ka mahuhuli. pressure from inside, you receive pressure from outside. So, pag nag-respond kayo sa call, you have to be very strong. Matatempt ka talaga, especially sa pera. Pero ako hindi naman kasi I have my standards and I have my morals. Yun. Dagdag ni Dizon, mahalaga ang pag-recruit sa bagong henerasyon ng engineers at accountants para matiyak na maipagpapatuloy ang mga reformang sinisimulan na ng ahensya at manumbalik ang pagtitiwala ng publiko sa pamahalaan. Kasunod ito ng muling pagbaba ng ranking ng Pilipinas sa Transparency International 2025 Corruption Perceptions Index dahil na rin sa issue sa flood control. Muli namang nangako si Dizon na patuloy na tutulong sa ombudsman na bumuo ng malalakas na kaso laban sa mga sangkot sa katiwalian. Ito'y sa gitna ng reklamo ng marami na hindi pa napapakulong ang mga malalaking isda. Oo nga, kailangan na mapakulong yun. Nang sa ganun, ma-satisfy na po yung buong bansa. O mga posibleng Yun pa, mga senador dyan, di ba? Anak ng toko. mastermind ng katiwalian sa flood control. Andrea Taguine, Alright, so ayan, mga sangkay, nakakagulat. Pero alam nyo, first time po ito na nangyari, mga sangkay, na nag-hire ng sandamakmak na mga opisyal, magiging miyembro ng DPWH. Yung iba, mga graduating pa lang, di ba? Mga sangkay, nag-a-apply na. So, yan ang kinagandahan ngayon, mga sangkay.
Hindi yung mga luma. Kasi yung mga luma na yan, sanay po yan mga ulimbat eh. Kasi alam na alam po nila yung sistema eh. Pero dapat, yung mga bagong papasok, kasi may mga maiiwan pa rin dyan ng mga senior eh. Wag na wag kayo papa-impluensya. Dapat sila ang ma-impluensyahan ninyo. Kung kinakailangan takutin sila, takutin nyo na pag kayo gumawa ng kalokohan, isusumbong ko kayo kay sekretary. Ibubulgar namin kayo. O, di ba? So, ano po ang inyong opinion, guys? Comment down below. Meron po tayong YouTube channel. Ito po ay Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito sa YouTube ngayon din. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po yung magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.